Hello guys! Welcome for another video. Araw ng linggo, kaso hindi kami makakapunta magsimba dahil nga nilalagnat si Batang Englocana. Kaya team bahay muna ang mga person. Sinimulan ko na nga ang paglalaba ay yung washing pala. Nilagyan ko na nga yung washing ng mga labahin. Kaya yung mga nakita nyo sa may sahig is mga labahin pa yon. Inuna ko muna yung mga damit ni Batang Englocana. At saka ko isusunod yung aming mga damit ni Daddy. At eto nga, nagtutupi na rin ako dahil yung mga nilabahan ko nung nakaraang linggo ay andito pa rin sa may upuan. Sabi nga ni Daddy, lagi akong inaasar na itong upuan daw ay hindi na upuan kundi cabinet na daw. Kasi naman mga mi, sa sobrang busy ng mga mirakitera nyo, yung mga nilabhan ko kapag natuyo na, ilalagay ko lang dito sa may upuan. Tapos sasabihin ko, tutupiin ko mamaya hanggang sa naging 1 linggo na. Ayaw, di ma. Si Daddy nga pala ang naatasan ngayon na magluto dahil nag-crave nga kaming dalawa ng dinuguan. Pwede naman sana na bumili na lang ng dinuguan sa may palengke. Ang kaso nga lang, ang dinuguan naman sa palengke is laman loob yung laman. Ayoko naman ng laman loob. Gusto ko kasi sa dinuguan namin yung puro laman. At may konti ring taba, wag lang yung laman loob ng baboy. Ito naman palang nakasalang sa kaldero ay para naman sa dinakdakan. Habang nagluluto nga si Daddy, nandito lang kami sa tabi. At tignan nyo nga si Batang Englocana, napaka-clingy. Ganyan kasi yan mga mi pag may sakit. Nilagnat kasi siya nung madaling araw. At ngayon nga mga mi, dinadayariya na siya. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses na siyang nagpabalik-balik sa CR. Mabuti na nga lang at may gamot kami dito sa bahay. Dahil lagi kasi ang sakit ni Batang Englocana dahil may lactose intolerance siya. Ayun, at ang sweet nga ng mag-ama. Bigla na nga dyan kumulog mga mi at kumidlat. Kaya sinabi ni Daddy na pumasok muna kami sa loob ng kwarto para hindi makidlat itong cellphone at itinigil ko muna yung pagbibideo. Ito na nga pala yung taba ng baboy kanina. Prinito ni Daddy para maging toppings ng dinuguan. Ganito kasi yung way na gusto niya sa dinuguan, yung may crunchy habang kinakain mo. Oras na nga pala para painumin ng gamot si Batang Englocana. Ito nga pala yung gamot niya ngayon, zinc at saka yung Diatril para sa kanyang diarrhea. Pinainom ko rin siya dyan ng probiotics. Sa pilitan nga mga mi yung pag-inom niya dyan dahil hindi niya gusto yung lasa ng Diatril. Kaya yung hindi niya naubos ay tinimplahan ko naman ng Santay Barley para maubos niya. Ito nga kasing Santay Barley ang nakasanayan na niyang inumin na food supplement. Simula kasi nung baby siya, inilalagay ko na to sa kanyang tumbler at ito talaga yung iniinom niyang food supplement. Kaya nakasanayan na niya yung lasa nitong barley. Kami nga palang 3 ang umiinom nitong Santay Barley. Meron din nga pala kaming Pedialyte dito para hindi ma-dehydrate si Batang Englocana. Ang galing nga pala nito mi dahil ito ay parang ice candy lang. Kailangan mong i-freezer para mas masarap. Padala nga pala to ng kanyang tita na nasa Amerika. Salamat po. Hindi ko lang alam kung meron dito sa Pinas nito. Mabalik na nga tayo dito sa niluluto ni Daddy. Nilagay na nga pala niya dyan yung dugo ng baboy. At eto na nga at pinapakuluan niya na ng maigi. Pag Sabado at Linggo nga si Daddy ang inuutusan kong magluto para maiba naman sa panlasa. Hindi laging ako. Patuloy pa rin kami sa pagtutupi at tinulungan na nga ako dyan ni Batang Englocana. Ayan, at nagtutupi siya ng kanyang mga panty. Tinawag na nga ako ni Daddy dyan para tikman ang kanyang niluluto at inilagay na nga niya yung kanyang toppings. Nung aking ngang tinikman, okay na sa aking panlasa kaya kakain na kami. Kain po tayo! Salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa aming 3 minutong video. Bye-bye! God bless!